Wala siyang silbi pare. Isang probinsyanang palamunin na nakuha lang ang apelido ko dahil sa awa. Para lang akong kumuha ng kasambahay na may marriage contract, libre pa ang serbisyo sa gabi. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na kahoy ng pinto, tila mga palasong may lason na bumaon ng malalim sa dibdib ni Teresa. Nakatayo siya sa labas ng silid-aklatan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mabigat na tray. Doon sa gitna ng pinggan ay ang paboritong beef caldereta ni Mateo na niluto niya sa loob ng 4 na oras sa mainit na kusina. May mga sariwang pasupa ang kanyang daliri mula sa talsik ng mantika at ang kanyang likod ay kumakabit na sa hapdi dahil sa maghapong paglilinis ng buong mansyon para sa kaarawan ng asawa. Dahan-dahang namuo ang init sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang pag-agos ng luha. Ang bawat butil ng pawis na inialay niya sa pamilyang ito ay tila naging abo sa isang saglit. Ang lalaking pinangakuan niya ng buhay, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay ganoon na lamang ang turing sa kanya sa harap ng ibang tao. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang kanyang pusong tila dinudurog ng libu-libong bigat. Pinihit niya ang doorknob. Walang tunog ang kanyang pagpasok, ngunit ang tensyon sa hangin ay sapat na upang mapatigil sa pagtawa si Mateo at ang kaibigan nito. Tumingala si Mateo, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang bumungad kay Teresa ay ang pamilyar na iritasyon at pagkamuhi. Bakit ka ba pasok ng hindi kumatok? Kitang may bisita ako, Teresa. You're so unrefined, talaga namang hindi ka matututo ng urban etiquette. Hindi sumagot si Teresa. Inilapag niya ang tray sa mesa nang dahan-dahan ang bawat galaw ay kontrolado, kahit na ang kanyang buong katawan ay tila gustong bumigay. Ang usok mula sa mainit na ulam ay humahalimuyak sa silid, isang tahimik na saksi sa pag-ibig na binaliwala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mga kamay ni Mateo na may hawak na mamahaling baso ng scotch, basong binili gamit ang pera ng kanyang ama na lihim niyang ipinapasok sa account ng asawa para lamang hindi ito mapahiya sa utang. I cooked this for you, Mateo. It's your birthday. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang boses niya ay mahina, ngunit may lalim ng hapdi na hindi kayang abutin ng kahit anong sigaw. Tumayo si Mateo, lumapit sa kanya, at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. At akala mo ba ay mababayaran ng kaldereta na iyan ang kahihiyang ibinibigay mo sa akin tuwing kailangan kitang ipakilala sa mga business partners ko? Look at you. You smell like garlic and laundry soap. Don't look at me like that, Teresa. You're just lucky I gave you my last name. Be grateful and stay in your place. Tumalikod si Mateo at muling nakipagtawanan sa kanyang kaibigan na tila ba ang asawa niya ay isang gamit lamang na pagkatapos pakinabangan ay maaari nang itabi sa sulok. Nanatiling nakatayo si Teresa, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nanunuot na sakit. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng mga Aragon na itinuring niyang tahanan ay naging isang malamig na libingan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 2 taon ay bumalik sa kanyang gunita, ang mga gabing hindi siya natulog para asikasuhin ang mga lasing na kaibigan nito, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Doña Consolacion, at ang pagtatago sa kanyang totoong pagkatao para lamang protektahan ang ego ng lalaking ito. Habang nakatitig sa likod ni Mateo, isang malamig na desisyon ang unti-unting nabubuo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na pag-ibig, kundi ang mabigat na tunog ng isang kadenang naputol na. Gaano nga ba kahaba ang pasensya ng isang pusong paulit-ulit na tinatapak-tapakan? Hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig ng isang reynang nagpanggap na alipin para sa maling tao? Lumabas si Teresa ng silid nang hindi lumilingon. Sa dilim ng pasilyo, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang numerong matagal na niyang hindi tinitingnan. The time is ripe, Madame Valderrama. Everything is in place. Huminto si Teresa sa tapat ng malaking salamin sa dulo ng hall. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang nakatakas, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng kahinaan. May apoy na nagliliyab sa ilalim ng kanyang mga pilantik, isang apoy na handang tumupok sa lahat ng nanakit sa kanya. Kailan ba huling narinig ng mundo ang tunay na pangalan ng isang Valderrama? Marahil bukas ang pangalang Aragon ay magiging isang alaala na lamang ng kahapon. Huwag mong dungisan ang kamay ko ng iyong mga palad na amoy kalsada, Teresa.
Ang pagmamano ay para sa mga taong marunong rumespeto sa antas ng buhay, hindi para sa mga katulad mong pilit na nakikisiksik sa aming hanay. Bago pa man dumampi ang noo ni Teresa sa likod ng palad ni Doña Consolacion, ay marahas na itong binawi ng matanda. Nanatiling nakayuko si Teresa sa paanan ng malaking hagdanang gawa sa inukit na nara. Ang bawat baitang nito ay kasing kinang ng mga diamanteng nakasuot sa leeg ng kanyang biyanan, ngunit para kay Teresa, ang bawat sulok ng mansyong ito ay amoy luma at nabubulok na dangal. Ang bango ng mamahaling French perfume ni Doña Consolacion ay humahalo sa amoy ng chlorine mula sa mga kamay ni Teresa. Maghapon siyang naglinis ng mga banyo sa ikalawang palapag dahil ayon sa matanda, hindi marunong magkuskos ang mga bayarang katulong. Ang kanyang mga tuhod ay kumakabit na sa lamig ng marmol na sahig, ngunit mas malamig ang titig na ipinupukol sa kanya ng reyna ng tahanang ito. Tumayo kariyan utos ni Doña Consolacion habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Hindi bagay sa salako ang isang babaeng mukhang namamalimos. At tandaan mo kahit kailan ay hindi mo magiging kahanay si Mateo. Isang pagkakamali ang pagpapakasal niya sa iyo, isang pagkakamaling kailangan naming pagtiisan, araw-araw, para lamang hindi kami mapag-usapan ng mga kauri namin. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin isang katangiang hindi kayang baliin ng kahit anong bigat ng trabaho. Sa loob ng kanyang dibdib, ang imahe ng kanyang ama si Don Fernando ay tila bumubulong ng lakas. Ngunit sa labas na natili siyang tikom, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagtitiis. Naglakad siya patungo sa kusina, ang tanging lugar kung saan hindi siya tinuturing na isang peste. Doon sa isang madilim na sulok sa tabi ng lababo ay naghihintay si Nanay Isabel. Ang matandang vuvu ay higit sa 3 dekada nang nagsisilbi sa mga Aragon, ngunit siya lamang ang nakakakita sa sugat sa likod ng mga mata ni Teresa. Heto anak, bulong ni Nanay Isabel habang iniaabot ang isang maliit na baso ng maligamgam na tubig at isang piraso ng tinapay na may palaman ng mantikilya. Kumain ka muna. Kaninang umaga ka pa walang laman ng tiyan. Pasensya ka na, iyan lang ang naitabi ko bago nila iligpit ang mga pagkain mula sa handaan ni Mateo. Salamat, Nanay Isabel, mahinang sagot ni Teresa. Ang init ng tubig ay tila haplos sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Ayos lang po ako. Masanay na po dapat ako, di ba? Hinawakan ni Nanay Isabel ang kamay ni Teresa at doon niya napansin ang isang bagay. Sa gitna ng mga magagaspang na daliri na sanhi ng pagtatrabaho, may isang manipis na gintong singsing na nakatago sa ilalim ng kanyang mga palad. Isang maliit na asul na bato ang nakapaloob dito, tila isang patak ng karagatan na nakakulong sa ginto. Ang ganda nito, Teresa, sabi ni Nanay Isabel. Ngayon ko lang ito nakitang suot mo. Mana ko pa ito sa tatay ko, Nanay. Ipinangako ko sa sarili ko na isusuot ko lang ito kapag nararamdaman kong malapit na akong sumuko, sagot ni Teresa habang hinahaplos ang singsing. Ito ang kanyang huling koneksyon sa mundo ng mga Valderrama, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga Aragon mula sa kanya. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay mabilis na naputol. Ang tunog ng mararahas na hakbang ng mga takong ni Doña Consolacion ay umaling-aungaw patungo sa kusina. Mabilis na itinago ni Nanay Isabel ang tinapay, ngunit huli na ang lahat para kay Teresa. Anong ningning iyan, ang boses ni Doña Consolacion ay puno ng hinala at kasakiman. Nilapitan niya si Teresa at marahas na hinablot ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang asul na bato. Saan mo nakuha ang singsing na ito, Teresa? Magnanakaw ka ba? Hindi kayang bilhin ng buong angkanyo ang kahit isang hibla ng ginto na kasing pino nito. Sa akin po ito, madam. Pag-aari ito ng pamilya ko, matigas na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi na kasing hinhin ng dati. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Consolacion. Pamilya mo ang pamilya mong naghihikahos sa bukid. Huwag mo akong lokohin. Siguradong ninakaw mo ito mula sa mga gamit ng yumaong biyanan ko, o baka naman ay peke lang ito katulad ng pagkatao mo. Ibigay mo sa akin yan, utos ng matanda habang pilit na hinihila ang singsing mula sa daliri ni Teresa. Gagamitin natin itong pambayad sa mga perwisyong idinudulot mo sa bahay na ito. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Teresa. Hindi niya hinayaang makuha ang huling piraso ng kanyang dangal. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng matanda, isang lakas na hindi inaasahan ni Doña Consolacion mula sa isang probinsyanang palamunin. Huwag niyo pong susubukan. Madam, ang bulong ni Teresa ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Maaari niyo akong saktan,
Maaari niyo akong hiyain, pero huwag na huwag niyo pong lalakarin ang linyang ito. Ang singsing na ito ay hindi para sa inyo. Napatigil si Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay namula sa galit at gulat. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Bakit ganito ang tingin ng babaeng ito? Tanong ni Doña Consolacion sa kanyang sarili. Bakit tila hindi siya ang Teresa na kilala ko? Mateo, Mateo, pumarito ka, sigaw ng matanda habang pilit na kumakawala. Ang asawa mo nananakit na ng matanda, Mateo. Naririnig na ni Teresa ang mabibigat na hakbang ni Mateo mula sa itaas. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas ang panganib ay lalong lumalapit. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang singsing. Ito na ang simula. Ang mga anino ng mansion ay nagsisimula ng gumalaw at ang bawat lihim na itinago ni Teresa ay unti-unti nang nagkakaroon ng sariling buhay. Ted, ano pang ginagawa mo rito? Ang dumi-dumi ng silid na ito, katulad mo. I told you to stay in the kitchen, hindi rito sa library kung saan itinatago ang mahahalagang dokumento ng pamilya ko. Ang boses ni Mateo ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid-aklatan. Nakatayo si Teresa sa tabi ng isang antigong mesa, may hawak na basahan, ngunit sa ilalim ng telang iyon ay nakatago ang isang maliit at manipis na scanner. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng hawla, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing ningning ng porselana. Nililinis ko lang po ang mga alikabok sa istante, Mateo. Sabi po kasi ni Madam, kailangang kumikinang ang bawat sulok bago dumating ang mga bisita niyo bukas. Mahinang sagot ni Teresa habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang kamay mula sa isang nakabukas na folder. Sa loob ng folder na iyon, nakita niya ang mga numerong hindi dapat makita ng isang simpleng probinsyana. Mga utang na umaabot sa daan-daang milyong piso, mga sangla na malapit nang mag-expire, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga illegal na transaksyong nag-uugnay sa mga Aragon sa pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Lumapit si Mateo sa kanya, ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Get out, now. I don't want your dirty hands touching my father's records. You don't even understand what's written here, so don't bother pretending to clean. Tinalikuran siya ni Mateo at nagsimulang maghalungkat sa mesa. Sa isang pagkakataon, may isang piraso ng papel na nalaglag mula sa folder at dahan-dahang lumipad patungo sa paanan ni Teresa. Mabilis itong pinulot ni Mateo, ngunit bago pa man niya ito maitago, ay nakita na ni Teresa ang pirma sa ibaba. Isang matikas at pamilyar na pirma, Fernando Valderrama. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang sulat kamay ng kanyang ama, ang lalaking pilit na sinira ng mga taong ito, ay nasa kamay ngayon ng lalaking tinawag niyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basahang hawak niya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang ama ay biktima ng isang malaking kataksilan ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Fernando Valderrama, bulong ni Mateo sa sarili habang tinitingnan ang papel. Familiar ang pangalang ito. Ah, yes. The billionaire who died of a heart attack after losing everything. Poor guy. He was too weak for this world. Tumawa ng mahina si Mateo, isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng respeto sa patay. At least his loss became our gain, right? Kung hindi dahil sa katangahan niya, hindi sana ganito karangya ang buhay namin ngayon. Nanginginig ang buong katawan ni Teresa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng libro sa silid na ito at sabihin sa mukha ni Mateo ang katotohanan. Ngunit mas nanaig ang boses ng kanyang ama sa kanyang gunita, Teresa. Ang galit ay apoy na tumutubok sa gumagamit nito. Gamitin mo ang iyong talino, hindi ang iyong puot. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang emosyon sa ilalim ng lupa. Aalis na po ako, Mateo. Pasensya na po sa istorbo. Wait, tawag ni Mateo, bago pa man siya makalabas. Tumingin si Mateo sa kanya nang may halong hinala. Why are you so pale? Do you know this name? Do you know who Fernando Valderrama is? Tinitigan ni Teresa si Mateo nang diretso sa mga mata. Sa isang saglit, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila, at ang lahat ng plano para sa paghihiganti ay nagtagpo sa kanyang mga balintataw. Sino po ba ang hindi makakakilala sa pangalang Valderrama, Mateo? Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sabi po sa probinsya namin, ang mga taong kumuha ng hindi sa kanila ay laging sinusundan ng anino ng mga biktima nila. Siguro po kaya familiar ang pangalan dahil hindi pa siya tuluyang nakakalimot.
Napatigil si Mateo, ang kanyang muka ay bahagyang namutla. May kung anong takot na dumaan sa kanyang mga mata, isang takot na mabilis din niyang pinalitan ng galit. How dare you talk back to me with those superstitious nonsense? Lumabas ka, labas. Naglakad palabas si Teresa, ang bawat hakbang niya ay tila isang pangako. Hindi na lang ito tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ama. Sa dilim ng pasilyo, hinawakan niya ang microcamera na nakatago sa kanyang bulsa. Nakuha niya ang kailangan niya. Ang mga anino ng mansyong Aragon ay nagsisimula na ngang gumalaw, at sa pagkakataong ito siya ang magdidikta kung saan sila pupunta. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanya. Bakit nasa library ni Mateo ang huling sulat ng kanyang ama? May mas malalim pa bang lihim na itinatago ang pamilyang ito? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Teresa. Simula nang pumasok ang isang malas na tulad mo sa buhay ko, gumuho na ang swerte ng mga Aragon. Your bad vibes are rotting this family from the inside out. Ang boses ni Mateo ay sumusulasok sa loob ng kanilang silid, kasing pait ng alak na kanina pa niya nilalaklak. Nakaupo si Teresa sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng isang butas sa mamahaling coat ni Mateo. Ang bawat tusok ng karayom ay tila ba pagtatangka niyang tahiin din ang sarili niyang puso na unti-unti nang nagkakapira-piraso. Hindi siya kumikibo, hinahayaan niyang bumagsak ang bawat salita ni Mateo sa kanyang balikat na tila mga batong nagagaling sa isang gumuhong bundok. You know what? My business partners are laughing at me, pagpapatuloy ni Mateo, habang pabalik-balik sa paglalakad ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila ba martilyong pumupukpok sa sentido ni Teresa. Sinasabi nila, Mateo, bakit ka nagpakasal sa isang babaeng walang alam kundi maglaba at magluto? You're a liability, Teresa. Isang malaking pabigat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagigipit sa pera ngayon. Topteng laso ng gaslighting na 2 taon nang tinitiis ni Teresa. Alam niya ang totoo na ang pagkalugi ng kumpanya ay bunga ng pagkakalulong ni Mateo sa sugal sa mga underground casino sa Makati. Alam niya na ang bawat milyong nawawala ay napupunta sa mga baraha at hindi sa mga investment. Ngunit si Mateo, sa kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang marungis na ego, ay kailangang humanap ng mapagbubuntunan ng sisi. At walang ibang mas madaling saktan kundi ang asawang pinili niyang ituring na alipin. Tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Hinablot niya ang coat na tinatahi ni Teresa dahilan upang matusok ang daliri ng babae. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumabas mula sa balat ni Teresa, ngunit hindi man lang ito napansin ni Mateo. Huwag ka nang magdrama riyan, sabi ni Mateo habang inilalapag ang isang makapal na papel sa ibabaw ng kama. Sign this. It's a loan document. Sabi ni Mommy, kailangan nating kumuha ng backup fund para sa Diamond Ball. Since you're technically an Aragon now, kailangan ng signature mo rito as my wife. Tiningnan ni Teresa ang papel. Hindi ito basta-bastang loan document. Ito ay isang special power of attorney na nagbibigay kay Mateo ng karapatang gamitin ang anumang ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Teresa bilang collateral. Alam ni Mateo na may maliit na lupang iniwan ang mga magulang ni Teresa sa probinsya, o yun ang akala niya, at yun ang balak niyang isakripisyo para sa kanyang mga utang. Para ito sa ating dalawa, Teresa, ang boses ni Mateo ay biglang lumambot, isang manipulasyong mas mapanganib pa kaysa sa kanyang galit. Naupo siya sa tabi ni Teresa at hinawakan ang malamig na kamay nito. Do you want to see me fail? Do you want to see our family in the streets? If you love me, you will sign this. Patunayan mong hindi ka malas. Patunayan mong may silbi ka sa pamilyang ito. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Mateo. Nakikita niya ang kasinungalingan, ang desperasyon at ang kawalan ng pagpapahalaga sa kanya bilang tao. Sa ilalim ng kanyang blankong ekspresyon, ang isip ni Teresa ay mabilis na nagtatrabaho. Alam niyang ang pirma niyang ito ay magiging huling pako sa kabaong ng pagtitiwala niya kay Mateo. Ngunit ito rin ang magiging bitag na kanyang gagamitin laban sa asawa. Saan ko po pipirmahan? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang biktima na sumusuko na sa kanyang kapalaran. Good girl, nakangiting sabi ni Mateo, isang ngiting kasing talim ng labaha. Inabot niya ang ballpen, dito at dito sa baba. Dahan-dahang idinampi ni Teresa ang ballpen sa papel. Ang tunog ng tinta na kumakapit sa hibla ng papel
ay tila ba isang huling pamamaalam. Ngunit hindi ang kanyang tunay na pirma ang inilagay niya. Ginamit niya ang isang lumang pirma na matagal na niyang hindi ginagamit, isang pirmang may nakatagong marka na tanging ang kanyang mga abogado lamang ang makakaalam na ito ay ginawa sa ilalim ng panggigipit. Ayan na po, Mateo, sabi ni Teresa habang iniaabot ang papel. Mabilis na hinablot ni Mateo ang dokumento, tila isang gutom na hayop na nakakuha ng pagkain. Ni hindi siya nagpasalamat. Agad siyang tumayo at lumabas ng silid. Iniwan si Teresa sa gitna ng katahimikan. Nanatiling nakaupo si Teresa sa dilim. Pinanood niya ang patak ng dugo sa kanyang daliri na unti-unti nang natutuyo. Ang sakit ng tusok ay wala pa sa kalahati ng sakit ng bawat salitang binitawan ni Mateo. Ngunit sa likod ng hapdi, may isang munting tagumpay. Mateo just signed his own destruction at hindi niya alam iyon. Tumayo si Teresa at lumapit sa bintana. Mula sa ikalawang palapag, tinitigan niya ang malawak na bakuran ng mansyon. Sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa labas ng gate, napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada. Isang lalaking nakasuot ng jacket ang nakasandal sa kotse, nakatingala sa kanyang bintana. Hindi ito tauhan ng mga Aragon, at hindi rin ito ang mga tauhan ng Valderrama Group. Sino ang lalaking ito? Na tila ba binabantayan ang bawat galaw niya? May iba pa bang nagmamasid sa laro ng mga Aragon? O ang nakaraan ni Teresa ay unti-unti na ring humahabol sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan? Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa hangin ng gabi. Ang labanan ay hindi na lamang sa loob ng mansyong ito. Ang mga anino sa labas ay nagsisimula na ring magpakita ng kanilang mga pangil. Huwag kang mag-alala, Teresa. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang ituloy nila ang anumang balak nilang masama laban sa iyo at sa alaala ni Don Fernando. Ang mga salitang iyon ni Attorney Diego ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Teresa. Nakatayo sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng hardin, malayo sa mapanuring mga mata ng mga Aragon. Si Teresa ay kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. Ng kanyang mga kamay ay puno ng putik at ang kanyang simpleng pambahay na damit ay basa na ng pawis. Ngunit nang makita niya si Diego, tila ba nagkaroon ng kulay ang kanyang madilim na mundo. Si Diego ay hindi lamang isang abogado para kay Teresa. Siya ang huling link niya sa kanyang yumaong ama. Siya ang batang lalaking kinalakihan niya sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang protehido na itinuring ni Don Fernando na sarili nitong anak. Sa mga mata ni Diego, nakikita ni Teresa ang mga hapon sa kanilang lumang tahanan, ang halimuyak ng mga libro sa library ng kanyang ama, at ang katiyakang hindi siya mag-iisa. Salamat, Kuya Diego, mahinang sagot ni Teresa. Ang tawag na kuya ay automatikong lumabas sa kanyang mga labi, dala ng labis na pagtitiwala. Nahihirapan na po akong itago ang lahat. Ang bawat araw sa bahay na ito ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa nangyari kay Papa. Inabot ni Diego ang isang maliit na folder na nakatago sa loob ng kanyang mamahaling briefcase. Ito na ang mga orihinal na tax records at transaction history na hinahanap natin. May mga pirma rito ni Mateo at Doña Consolacion na direktang nag-uugnay sa kanila sa paglilipat ng pondo mula sa Valderrama Group bago pa man mamatay si Don Fernando. They manipulated the contracts, Teresa. Pinatunayan nito na binalak nilang pabagsakin ang papa mo mula pa noong una. Huminga ng malalim si Teresa habang hinahaplos ang mga papel. Ang bawat dokumento ay tila ba naririnig niyang sumisigaw ng katarungan. Sa gitna ng kanyang paghihirap bilang aliping asawa, ang mga papel na ito ang kanyang sandata. Diego, tawag ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Bakit nila nagawa iyon? Itinuring silang kaibigan ni Papa. Binigyan sila ng puhunan nang malapit na silang bumagsak. Ang utang na loob ay tila ba isang salita lang na walang saysay para sa kanila. Hinawakan ni Diego ang balikat ni Teresa at marahan itong pinisil. Isang haplos na puno ng proteksyon at pangako. Ang kasakiman ay walang kinikilalang utang na loob, Teresa. Ngunit pangako, bilang ganti sa lahat ng kabutihan ni Don Fernando sa akin, hindi ko sila tatantanan. Ako ang magiging boses mo sa korte kapag dumating na ang tamang panahon. Just hold on a little longer. Sa Diamond Ball, doon natin ilalabas ang lahat. Naniwala si Teresa. Sa sandaling iyon, ang bigat na daladala niya sa loob ng 2 taon ay tila ba nabawasan.
Sa harap ni Diego, hindi niya kailangang maging matatag na tagapaghiganti. Maaari siyang maging ang munting Teresa na nangungulila sa kanyang ama. Ang presensya ni Diego ay tila ba isang lunas sa kanyang mga sugat, isang katiyakan na ang katarungan ay hindi lamang isang panaginip. Gabi na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Pumasok na si Teresa sa loob ng mansion para asikasuhin ang hapunan ni Mateo, ngunit naiwan ang kanyang puso sa hardin, baon ang bagong pag-asa. Gayunpaman nang mapansin niyang naiwan niya ang kanyang pandilig, malapit sa fountain, dahan-dahan siyang bumalik sa labas. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang lagaslas ng tubig. Ngunit habang papalapit siya sa madilim na bahagi ng hardin, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang figura ng lalaki at babae ang nakatayo sa ilalim ng anino ng mga bougainvillea. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa mukha ng matandang babae, si Doña Consolacion. At sa harap niya nakatayo ang lalaking kani-kanina lang ay nangakong magiging kalasag ni Teresa. Walang maririnig na sigawan, ngunit ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Diego habang kinukuha ang isang makapal na sobre mula sa kamay ni Doña Consolacion ay sapat na upang maging yelo ang dugo ni Teresa. Ang bawat mahinang bulong na hindi niya marinig ay tila ba mga dagok na dumudurog sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Bakit magkausap ang kanyang huling kakampi at ang kanyang pinakamatinding kaaway sa gitna ng kadiliman? Ang sobreng iniabot ni Doña Consolacion, ito ba ay kabayaran o isang kasunduan? Napatakip ng bibig si Teresa. Pinipigilan ang anumang tunog na maaaring makawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba nagtatanong, sino ba talaga ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mundong ito ng mga lobo terapeutas? Mabuti pa ang basurang nasa labas may silbi kapag niresiklo. Pero ikaw, kahit baluting ka ng ginto, amoy lupa ka pa rin, Teresa. Huwag kang lalapit sa akin mamaya. Manatili ka sa pinakamadilim na sulok ng ballroom para hindi mo kami mapahiya. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ang asawa sa harap ng salamin. Suot ni Teresa ang isang luma at kupas na bestido na ibinigay ni Doña Consolacion, isang disenyong 10 taon na ang nakalilipas at halatang hindi kasya sa kanyang katawan. Samantala si Mateo ay nagniningning sa kanyang mamahaling tuxedo at si Doña Consolacion ay tila isang reyna sa kanyang pulang gown na pinalamutian ng mga tunay na ruby. Narito sila ngayon sa Diamond Ball, ang pinakaprestihiyosong kaganapan sa Makati, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga mayayaman at makapangyarihan. Habang ang bawat babae sa silid ay tila nagpapaligsahan sa kinang ng kanilang mga alahas, si Teresa ay nakatayo sa isang sulok, tila isang anino sa gitna ng sikat ng araw. Ang bawat mapanuyang tingin ng mga panauhin ay tila ba mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding sakit ay hindi nanggagaling sa mga banyagang mata. Nanggagaling ito sa alaala ng kagabi, ang imahe ni na Diego at Doña Consolacion sa hardin. Sa bawat sandali na lumalapit si Diego sa kanya ngayon, na may mapagkunwaring noong ngiti, nararamdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sino ang tunay na kaibigan? Sino ang lobong nagdadamit tupa? Smile, Teresa, bulong ni Diego. Habang dumadaan sa tabi niya ang kanyang boses, ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. This is the night we've been waiting for. Don't let them see you breaking. Gusto sanang itanong ni Teresa kung ano ang laman ng sobrang natanggap nito kagabi, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang dumilim. Isang spotlight ang tumama sa gitna ng stage, kung saan nakatayo si Doña Consolacion, hawak ang isang mikropono ng may labis na awtoridad. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, ang panimula ng matanda ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Ngayong gabi, hindi lamang tayo narito para magdiwang. Narito rin tayo para sa isang malungkot na katotohanan. Ang aming pamilya, ang mga Aragon, ay naging biktima ng isang traidor na itinuring naming sariling dugo. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan, tila isang hanging nagbabadya ng unos. Ang puso ni Teresa ay nagsimulang tumibok ng marahas, tila ba gusto nitong tumakas mula sa kanyang dibdib. Isang malaking halaga ang nawawala sa pondo ng aming charity foundation, pagpapatuloy ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumingon patungo sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Teresa. 50 milyong piso. At natuklasan namin kung sino ang may gawa nito.
Biglang lumingon ang spotlight. Hindi sa direksyon ni Mateo, hindi kay Diego, kundi direktang tumama ang nakasisilaw na liwanag kay Teresa. Ang lahat ng mga mata, ang lahat ng mga camera ng media ay nakatutok na ngayon sa kanya. Teresa, sigaw ni Mateo, mula sa stage ang kanyang boses ay puno ng peking galit at pait. Paano mo nagawa ito sa amin? Binigyan ka namin ng tirahan, binigyan ka namin ng dangal, tapos ito ang isusukli mo. Pagnanakawan mo ang mga batang nangangailangan para lamang sa sarili mong luho. Napatigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Nakita niya ang mga flash ng camera, narinig niya ang mga mapanirang bulong ng mga marites sa paligid, at naramdaman niya ang matinding pagkapahiya na tila ba isang dagat na lumulunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Diego. Nakatayo ito sa tabi ni Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay walang emosyon, hawak ang mga dokumentong ipinagkatiwala ni Teresa sa kanya. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanya. Ang planong paghihiganti na binuo niya sa loob ng 2 taon ay tila babaliktad na bumagsak sa kanya. Hindi siya ang maningila, siya ang pain. Hindi totoo iyan ang sigaw sana ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng mga taong nagsimula ng maghusga. May pag-asa pa ba ang isang phoenix kung ang mismong mga pakpak nito ay sadyang binabali ng mga taong pinagkakatiwalaan niya? O ito na ang huling hininga ng pangalang Valderrama sa ilalim ng mga paanan ng mga Aragon? Lumuhod ka, Teresa. Ngayon din lumuhod ka sa harap ni Mommy at humingi ka ng tawad sa lahat ng pagnanakaw at kahihiyang ginawa mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Mateo ay tila kulog na yumanig sa buong ballroom. Bago pa man makasagot si Teresa, naramdaman niya ang marahas na pagdapo ng palad ng asawa sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umaling-aungaw, sapat na upang mapatahimik ang lahat ng mga panauhin. Napalingon ang ulo ni Teresa, sa lakas ng impak ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay napuno ng nakatutulig na ugong. Lasang kalawang ang kanyang bibig, ang dugo mula sa kanyang pumutok na labi ay unti-unting dumadaloy. Sa gitna ng nakasisilaw na spotlight, nakatayo si Teresa na parang isang biktima sa gitna ng Coliseum. Ang luma at kupas na damit na ipinasuot sa kanya ay tila mas lalong nagmura sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ito ang asawang pinagsilbihan niya, ang lalaking ipinagluto niya ng paboritong ulam kanina lang at ngayon ay ipinapahiya siya sa harap ng buong bansa. Ayaw mo talagang lumuhod, muling singhal ni Mateo. Hinablot nito ang buhok ni Teresa at marahas na hinila pababa. Walang nagawa si Teresa kundi ang mapaluhod sa malamig at makintab na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa marmol ng may puwersa, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Sa paligid niya, narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng mga kamera at ang bulungan ng mga taong kanina lang ay tila mga kagalang-galang na miyembro ng lipunan. Ngayon lahat sila ay mga buitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak. Tingnan ninyo ang babaeng ito, ang tinig ni Doña Consolacion ay puno ng puot at pananariwa. Lumapit ang matanda at dinuraan ang paanan ni Teresa. Ito ang napala namin sa pagpapakain sa isang asong gala mula sa probinsya. Binigyan namin ng pagkakataong maging bahagi ng mga Aragon, ngunit ang likas na dumi sa kanyang dugo ay lumabas din. Isang magnanakaw, isang traidor. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang paningin. Doon sa tabi ng matanda, nakita niya si Attorney Diego. Inaasahan niyang makikita niya ang kahit isang bakas ng habag sa mga mata nito, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang isang malamig na pader ng kawalan ng pakialam. Inabot ni Diego ang isang itim na folder kay Mateo. Ang mga ebidensya ng iyong ilegal na paglilipat ng pondo ay narito na, Teresa. Ang boses ni Diego ay formal at walang bahid ng emosyon, tila ba hindi sila nag-usap ng masinsinan kagabi. Wala ka nang matatakbuhan. Ang batas ay hindi panig sa mga tulad mo. Nanlambot ang mga braso ni Teresa. Ang folder na iyon, ang folder na naglalaman sana ng kaligtasan niya, ay ginamit na ngayon upang ibaon siya sa limot. Ang bawat salita ni Diego ay tila mga pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang may hawak ng kutsilyong tatapos sa kanya. Nakatitig lamang si Teresa, sa sahig ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa makintab na marmol.
Ngunit sa likod ng bawat patak, may isang muling pagkabuhay na nagaganap. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang nakabibinging panalangin para sa darating na unos. Bakit ba ang pag-ibig at pagtitiwala ay laging nagtatapos sa ganitong uri ng pagtataksil? Hanggang kailan kailangang manatiling nakaluhod ang isang pusong wala namang kasalanan? Habang ang mga flash ng camera ay tila ba sinusunog ang kanyang pagkatao, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na kalkulasyon ang bumangon sa gitna ng kanyang pighati. Ito na ang huling gabi na makikita nila siyang ganito. Mula sa putikang ito, may isang bagay na sisibol na hindi nila kailanman inaasahan. Tapos na ang palabas, Teresa. Masyado kang naging kampante sa akalang may kakampi ka sa mundong ito. Sa huli ang dugo ay laging mas matimbang kaysa sa kahit anong pangakong binitawan sa ilalim ng ulan. Ang boses ni Attorney Diego ay wala ng bakas ng init na ipinamalas niya sa hardin kagabi. Nakatayo siya sa harap ng nakaluhod na si Teresa. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng pagmamalaki. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang maliit na bag ni Teresa, ang bag na naglalaman ng mga original na dokumento ng Valderrama Group at ang microscanner na ginamit niya sa library. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungang hindi mabigkas ng kanyang nanginginig na mga labi. Ang lalaking ito na tinawag niyang kuya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng alaala ng kanyang ama, ay nakatayo ngayon sa tabi ni Doña Consolacion na tila isang tapat na kawal. Bakit, Diego, ang mahinang bulong ni Teresa? Ang boses ay basag dahil sa tuyot na lalamunan. Bakit mo ito nagawa, ang papa? Itinuring kanyang anak. Pinag-aral kanya, binuo mo ang iyong pangalan dahil sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Diego. Lumapit siya kay Teresa at yumuko ng bahagya sapat na upang siya lamang ang makarinig ng kanyang susunod na mga salita. Itinuring na anak. Isang mumulang ang ibinigay sa akin ni Don Fernando kumpara sa nararapat para sa akin, Teresa. Alam mo ba kung bakit ako narito? Alam mo ba kung bakit ako tinanggap ni Doña Consolacion? Isang malamig na ningning ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahil ako ang anak na itinapon niya noon para lang makapasok siya sa pamilyang Aragon. Ako ang dugo at laman niya na kinalimutan ng mundong ito, at ngayon ibinigay niya sa akin ang pagkakataong maging isang tunay na Aragon sa kondisyong ibibigay ko sa kanya ang iyong ulo. Parang isang malaking piraso ng yelo ang bumaon sa puso ni Teresa. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Mateo. Ang katraidora ni Diego ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang matagal ng hinalang galit at kaukulang paghihigante. Ang lahat ng tulong nito sa nakaraang mga buwan ay isang mahabang paghahanda lamang para sa sandaling ito, ang sandali ng kanyang ganap na pagbagsak. I'm sorry, Teresa, pagpapatuloy ni Diego sa mas malakas na boses para marinig ng mga panauhin. Ngunit bilang abogado ng pamilya Aragon, tungkulin kong ilabas ang katotohanan. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ikaw ay matagal nang nagpaplano na nakawin ang kaba ng pamilyang tumanggap sa iyo. You used me, Teresa. Ginamit mo ang aking katapatan para sa iyong pansariling interes. Humagalpak ng tawa si Mateo habang lumalapit at hinahawakan ang balikat ni Diego. Mabuti na lang at mas matalino si Diego kaysa sa iyo, Teresa. Akala mo ba ay maloloko mo kami? You're just a gold digger who tried to play big. Ngayon wala ka ng kahit ano. Kahit ang pangalang Aragon ay babawiin ko sa iyo ngayong gabi. Marahas na hinablot ni Mateo ang bag mula kay Diego at kinuha ang lahat ng mga dokumento sa loob. Sa harap ng lahat sinimulan niyang punit-punitin ang mga papel, ang mga ebidensyang pinaghirapan ni Teresa na kunin sa loob ng 2 taon. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin na tila ba mga talulot ng tuyong bulaklak bumabagsak sa paanan ng nakaluhod na babae. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Teresa. Ang bawat punit ng papel ay tila ba tunog ng pagguho ng huling tulay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang hapdi ng pagkakatraidor ng isang taong itinuring niyang pamilya ay naging isang manhid na pakiramdam na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Palayasin niyo na iyan utos ni Doña Consolacion, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Itawag ang mga gwardya. Huwag niyo siyang hahayaang magdala ng kahit anong gamit mula sa bahay na ito. Ang damit na suot niya
ay sapat na para sa isang tulad niya. Habang kinalakaladkad si Teresa ng mga security guard patungo sa labas ng ballroom, tinitigan niya ang tatlong tao sa stage. Si Mateo na nagmamalaki, si Doña Consolacion na puno ng puot, at si Diego ang lalaking huling pumatay sa kanyang pagtitiwala. Ang bawat hakbang papalayo sa karangyaan ng Diamond Ball ay tila ba paglalakad patungo sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang nananatiling nakatatak sa kanyang isipan. Kung ang lahat ay kinuha na sa kanya, ang kanyang dangal, ang kanyang mga ebidensya, at ang kanyang huling kakampi, ano pa ang natitira sa isang Teresa Valderrama? Or baka naman ito na ang huling piraso ng kadenang kailangang maputol upang siya ay maging malaya. Anytime. Huwag mo nang subukang lumingon pa dahil kahit ang anino mo ay hindi na welcome sa pamamahay na ito. Mula sa gabing ito, wala ka ng asawa, wala ka ng pamilya, at wala ka ng pangalan. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila huling hatol ng kamatayan habang marahas na itinatapon ng mga gwardya si Teresa sa labas ng malaking gate ng Mansyong Aragon. Bumagsak siya sa basang semento, ang kanyang palad ay naramdaman ang gasgas ng maliliit na bato at ang lamig ng putik na humahalo sa kanyang luha. Ang luma at kupas na damit na ipinasuot sa kanya kanina ay basang-basa na dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan na tila isang sumpa. Sa likuran niya, ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada, isang pinal na desisyong naghihiwalay sa kanya sa nakaraan. Ang karangyaan ng Diamond Ball, ang mga kislap ng chandelier, at ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 2 taon ay tuluyan ng ikinulong sa loob. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng nagngangalit na langit sa gitna ng unos, na tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Hindi sumigaw si Teresa. Walang lakas na natira sa kanyang lalamunan para maglabas ng kahit anong tunog. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat patak ng ulan na tila mga maliliit na pako na ibinabaon sa kanyang balat. Ang kanyang bibig ay lasang kalawang pa rin mula sa sampal ni Mateo, at ang kanyang mga mata ay nalalabo hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang sinubukang itayo ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nananakit at tila ayaw nang sumunod. Sa bawat galaw naramdaman niya ang matinding pagod, isang pagod na hindi kayang lunasan ng tulog, kundi isang pagod ng kaluluwang paulit-ulit na pinagtaksilan. Sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone sa bulsa, ngunit naalala niyang kinuha ito ni Diego bago siya kinaladkad palabas. Ang kanyang mga bank account ay sarado na sa ilalim ng investigasyon. Ang kanyang mga dokumento ay naging abo na sa kamay ni Mateo, at ang tanging kakampi niya ay naging pinakamatinding kaaway. Sa gitna ng dilim at lamig, wala siyang kahit isang sentimo, walang kahit anong pagkakakilanlan. Siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang bayan. Nagsimula siyang maglakad nang walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang mga sasakyang dumadaan sa highway ng Makati ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang damit, ngunit hindi na siya tumitigil. Tila manhid na ang kanyang buong pagkatao, ang bawat busina ng sasakyan ay tila malalayong bulong na lamang sa kanyang pandinig. Sa dulo ng isang madilim na eskinita, dahan-dahang nanghina ang kanyang mga binti. Sumandal siya sa isang lumang pader na puno ng lumot, ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot habang ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kanyang pagpikit, ang huling imaheng nakita niya ay ang nakapandidiring ngiti ni Doña Consolacion at ang malamig na mga mata ni Diego na tila nanunumbat sa kanyang katangahan. Ngunit bago pa man tuluyang magdilim ang lahat, isang mainit na liwanag mula sa isang lumang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging huling musika sa kanyang pandinig bago ang lahat ay lamunin ng kadiliman. Teresa, Diyos ko anak, isang pamilyar na boses. Isang boses na amoy kalan at laging may dalang init ng tahanan. Si Nanay Isabel, habang nararamdam ni Teresa ang pagbuhat sa kanya ng mga bisig na puno ng kulubot, ngunit puno ng pag-ibig, isang huling kaisipan ang dumaloy sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawalan ng malay. Kung ang lahat ay kinuha na at ang phoenix ay tuluyan ng naging abo sa ilalim ng ulan, may natitira pa bang lakas ang apoy para muling magliyab? O ito na ang huling hininga ng isang Valderrama na tinalo ng sarili niyang kabutihan? Huwag kang bibitiw, anak. May mga labang hindi natatapos sa pagluha kundi sa pagbangon. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi gawa sa putik, kundi sa apoy ng isang Valderrama.
Ang boses na iyon ay tila nanggagaling sa kabilang mundo malayo, ngunit malinaw dahan-dahang humahaplos sa pandinig ni Teresa. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang nakasisilaw na chandelier ng diamond ball ang bumungad sa kanya kundi ang bubong na gawa sa nipa at kawayan. Ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango at alak. Ito ay amoy ng nilagang luya at langis ng niyog. Naramdaman ni Teresa ang hapdi ng kanyang pumutok na labi nang subukan niyang gumalaw. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila ba binugbog ng malalaking alon, ngunit ang init ng makapal na kumot na nakabalot sa kanya ay nagbigay ng kaunting kaginhawaan. Sa gilid ng kanyang higaan, nakita niya si Nanay Isabel na abala sa pag-aayos ng isang maliit na gasera. Ang mahinang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa mga kulubot na balat ng matanda na tila ba isang mapa ng katapatang hindi kailanman matatapatan ng salapi. Gising ka na pala, Teresa, bulong ni Nanay Isabel habang lumalapit dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Huwag ka munang piliting tumayo. Malakas ang lagnat mo kagabi. Akala ko ay kukunin ka na ng ulan. Nanay, bakit niyo po ako tinulungan? Ang tinig ni Teresa ay tila isang gasgas na plaka mahina at puno ng pagod. Maaari po kayong madamay. Kapag nalaman ni Doña Consolacion na narito ako, umiling ang matanda at marahang hinaplos ang buhok ni Teresa. Wala na ako sa mansyon, anak. Pagkatapos kanilang itapon na parang basura, hindi na nakayanan ng konsensya ko ang manatili roon. Mas pipiliin ko pang mamatay sa gutom kaysa maglingkod sa mga demonyong iyon. At may iniwan ang papa mo sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya, Isabel, kapag dumating ang araw na ang anak ko ay wala ng matakbuhan, ibigay mo sa kanya ang susi ng aking huling hantungan. Inabot ni Nanay Isabel ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa metal. Sa loob nito ay nakalagay ang isang itim na electronic device na tila isang maliit na remote at ang singsing na pilit kinukuha ni Doña Consolacion noon. Ang asul na bato sa singsing ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang hinahawakan ang device. Pinindot niya ang nag-iisang pindutan nito. Isang mahinang tunog ng pag-activate ng electronic circuit ang narinig, kasunod ang boses ni Don Fernando Valderrama, ang boses na akala niya ay baon na sa limot. Teresa, my dearest daughter, simula ng recording. Ang boses ng kanyang ama ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. If you are listening to this, it means the wolves have finally shown their teeth. I know you, Teresa. I know you tried to love them. I know you tried to find a family in them. But Valderrama's heart is too big for small, greedy souls. Do not grieve for the betrayal of Diego or the cruelty of the Aragons. They have only played their parts in a game I finished long ago. Tumulo ang luha ni Teresa, bumagsak sa kanyang mga kamay na puno ng galos. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila ba nagtatahi sa kanyang durog na puso. The moment your accounts are frozen, the moment you are stripped of your name, the dead man switch is activated. You are not alone, Teresa. Look at the ring. The blue stone is not just a jewel. It is the master key to the Valderrama vaults and the signal to the board. Go to the city, anak. Stand tall. Let them see the phoenix rise. Kasabay ng pagtatapos ng recording, ang maliit na device ay naglabas ng isang digital code sa maliit na screen nito. Sa kabila ng panghihina, nararamdaman ni Teresa ang isang bagong uri ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lagnat na nagpapahina sa kanya ay tila napalitan ng apoy ng determination. Kinuha ni Teresa ang lumang telepono ni Nanay Isabel. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay mabilis na nag-dial ng isang numerong nakatatak sa kanyang memorya mula pa noong bata siya. Isang numerong tanging ang tagapagmana lamang ng Valderrama ang nakakaalam. Pagkatapos ng 3 ring, isang formal at matikas na boses ng isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Valderrama Global Security and Legal Defense. State your clearance code. Huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay unti-unti nang pumuputol sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng api at nakaluhod na asawa. Ito ay boses ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Alpha Phoenix 015. This is Teresa Valderrama. Activate the dead man switch, freeze all assets of the Aragon Group, and prepare the federal warrants. We are going home. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago sumagot ang boses ng may labis na paggalang. Confirmed, Madam Valderrama.
The Valderrama board is now online and at your full disposal. The legal team is moving. What is your command, Madam Au? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa isang basag na salamin sa loob ng kubo. Ang dumi sa kanyang mukha ay hindi na dumi ng pagkatalo. Ito ay abo ng kanyang lumang pagkatao na handa ng liparin ng hangin. Prepare my arrival, sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing talim ng diamante. And tell the Aragons to enjoy their last few hours of luxury. The debt collector has arrived. Iwan mo na rito ang lahat ng sakit, Teresa. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng mga Aragon ay tapos na. Sa paglabas mo sa pintong ito, hindi na ikaw ang asawang binubugbog ng salita, kundi ang reynang muling magsisindi ng mitsa. Ang boses ni Nanay Isabel ay tila isang basbas, habang pinapanood niyang hubarin ni Teresa ang kanyang lumang bestido, ang huling bakas ng kanyang pagpapanggap, bilang isang mahirap na probinsyana. Sa gitna ng munting kubo tumayo si Teresa, na tila isang estatwa ng maringal na sining. Ang bawat pasa sa kanyang balat at ang peklat ng paso sa kanyang mga daliri ay hindi na mga marka ng kahihiyan. Sila ay mga medalya ng digmaang kanyang napanalunan sa pamamagitan ng pagtitiis. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bakuran ni Nanay Isabel. Ang tunog ng gulong nito sa tuyong lupa ay naghatid ng kakaibang kaba sa paligid. Lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na suit, ang kanilang bawat galaw ay puno ng disiplina at paggalang. Lumapit sila kay Teresa at sabay na yumuko. Handa na ang lahat sa penthouse, Madam Valderrama. Ang inyong wardrobe, ang inyong legal team, at ang bawat impormasyong kinakailangan ninyo ay naghihintay na ulat ng isa sa mga lalaki. Lumingon si Teresa kay Nanay Isabel. Kinuha niya ang mga kamay ng matanda at hinalikan ito ng may labis na pagmamahal. Nanay, hintayin niyo po ako. Pagkatapos nito, wala nang magiging alipin sa pamilyang ito. Hinding-hindi ko po kayo malilimutan. Mag-iingat ka, anak. Ang apoy ay nakakasilaw pero huwag mong hahayaang lamunin nito ang iyong puso, paalala ng matanda habang tinatanaw ang pag-alis ng sasakyan. Pagdating sa isang lihim na suite sa isa sa mga pinakasikat na hotel sa Makati, nagsimula ang pagbabagong anyo ni Teresa. Ang bawat haplos ng mamahaling sabon sa kanyang balat ay tila nagtatanggal ng dumi ng 2 taong pang-aalipusta. Ang bawat hibla ng kanyang buhok na inayos ng mga dalubhasa ay tila ba nagbabalik ng kanyang nawalang dangal. Nang isuot niya ang isang puting silk suit na sadyang ginawa para sa kanya ang reflection sa salamin, ay hindi na ang babaeng nanginginig sa takot sa harap ni Mateo. Status report, malamig na utos ni Teresa habang nakaupo sa harap ng kanyang mga abogado. Madam, we have successfully acquired 80% of the Aragon Group's outstanding debts from various banks through our shell companies. Technically, you are now their primary creditor, paliwanag ng kanyang chief legal counsel. And about Attorney Diego, we found out that he has been using the Aragon's charity funds to fix his own gambling debts. He is vulnerable. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Good, do not attack yet. I want them to feel the walls closing in. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng unti-unting nauubusan ng hangin. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Mateo ay abala sa pag-inom, iniisip kung paano ipapaliwanag sa mga investor ang nawawalang pondo na ibinintang nila kay Teresa. Si Doña Consolacion naman ay pabalik-balik sa sala, hindi mapakali dahil sa mga balitang may isang misteryosong kumpanya na bumibili sa lahat ng kanilang utang. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng doorbell. Isang lalaking nakauniporme ang nakatayo sa labas, may hawak na isang gintong sobre. Delivery for Mr. Mateo Aragon, sabi ng mensahero. Mabilis na kinuha ni Mateo ang sobre, akala ay isa itong bagong investment proposal. Ngunit nang buksan niya ang laman nito, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig dahilan upang malaglag ang baso ng alak na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mommy, tawag ni Mateo, ang boses ay puno ng takot. It's a foreclosure notice. Ang mansyon, ang kumpanya, lahat ng ari-arian natin, kukunin na nila sa loob ng 48 oras. Paanong mangyayari iyon? Sino ang may gawa nito, sigaw ni Doña Consolacion habang hinahablot ang papel. Sa ibaba ng dokumento sa tapat ng pangalan ng bagong may-ari ng kanilang mga utang, ay may isang logo na nagpatigil sa tibok ng kanilang mga puso.
Isang gintong phoenix na may nakasulat na Valderrama Global Holdings. Impossible, bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Patay na si Fernando, wala na silang pera. Sino ang nagpapatakbo nito? Sa malayong penthouse nakatayo si Teresa, sa tapat ng bintana, tinitingnan ang ilaw ng lungsod. Hawak niya ang asul na singsing ng kanyang ama, at sa kanyang mga mata ang apoy ng paghihiganti ay unti-unti nang nagiging liwanag ng katarungan. Ang oras ninyo ay tumatakbo na, Mateo, bulong ni Teresa sa hangin. At sa pagkakataong ito, wala nang luluhod para sa inyo. Wala nang matitira sa atin, kundi ang mga pangalang hindi na kayang bumili kahit ng isang pirasong tinapay. Isang pagkakamali ang lahat ng ito, Mateo. Isang malaking pagkakamali na hinayaan nating pumasok ang malas na babaeng iyon sa buhay natin. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga katulong na nagmamadaling lumapit para payapain siya. Ang mansyon ng mga Aragon na dati ay puno ng buhay at ingay ng mga utusan ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at bakal. Ang bawat hakbang ng matanda sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila bahuni ng isang naghihingalong hayop. Nakaupo si Mateo sa sofa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa puyat at alak. Hawak niya ang foreclosure notice na tila ba ito ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang dati niyang tuxedo ay palit na ngayon ng isang gusot na t-shirt at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Mommy, stop shouting, hindi na natin mababago ang nangyari, bulyaw ni Mateo, habang itinatapon ang baso ng whiskey sa pader. Ang bawat piraso ng basag na kristal ay sumasalamin sa kanilang nagkakapira-pirasong dangal. Ang kailangan natin ay pera. Sinabihan ko si Diego na ayusin ang mga papeles, pero nasaan siya? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko? Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Diego. Ngunit hindi ang maayos at kalmadong abogado ang bumungad sa kanila. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Diego. Thank God you're here, patakbong lumapit si Doña Consolacion. Ayusin mo ito. Sabihin mo sa kumpanyang iyan na hindi nila pwedeng kunin ang bahay ko. Sabihin mo sa kanila na ako ay isang Aragon. Marahas na iwinaksi ni Diego ang kamay ng matanda. Aragon, madam, ang pangalang Aragon ay wala ng halaga sa labas ng pintong ito. Ang lahat ng bank accounts nyo ay naka-freeze dahil sa tax evasion case na isinampa ng Valderrama Group. At ang mas malala pa rito, tumingin siya kay Mateo ng may halong puot. Ang mga utang mo sa Casino, Mateo, ay binili na rin nila. Hindi lang bahay ang kukunin nila sa inyo, kundi pati ang kalayaan nyo. Ano, you're supposed to protect us. Diego, sigaw ni Mateo habang kinukularan ng abogado. Dugo mo rin kami. Pinagtaksilan mo si Teresa para sa amin, di ba? Ngayon gawin mo ang trabaho mo. Pinagtaksilan ko siya dahil akala ko ay may mapapala ako sa inyo, sagot ni Diego, habang itinutulak si Mateo. Pero kayong dalawa, wala kayong ibang alam kundi ang lumubog sa sarili ninyong kasakiman. You dragged me down with you. At ngayon pati ang lisensya ko ay nanganganib dahil sa mga illegal na transaksyong ipinagawa niyo sa akin. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Pumasok ang huling natitirang katulong, dala ang kanyang mga gamit sa loob ng isang lumang bag. Madam, aalis na po ako, mahinang sabi ng katulong. Hindi na po niyo ako nabayaran noong nakaraang buwan at wala na rin pong pagkain sa kusina. Pasensya na po. Walang nagawa si Doña Consolacion kundi ang panoorin ang huling taong naglilingkod sa kanya na lumakad palabas. Ang bawat pag-alis ng mga katulong ay tila ba pagtanggal ng bawat hibla ng kanyang kapangyarihan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, tinitingnan ang malaking portrait ng kanilang pamilya na tila ba pinagtatawanan siya ng kanyang sariling nakaraan. Maya-maya pa isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking naka-uniforme ang bumaba at may dalang isang eleganteng imbitasyon na kulay ginto at itim. Walang takot siyang pumasok sa loob ng mansyon at inilapag ang imbitasyon sa mesa sa harap ni Mateo Consolacion at Diego. From the owner of Valderrama Global Holdings, maikling sabi ng mensahero bago tumalikod at umalis. Dahan-dahang binuksan ni Doña Consolacion ang imbitasyon. Ang bawat letra ay nakasulat sa gintong tinta kasing kinang ng mga alahas na kinuha na sa kanya. You are cordially invited to the grand merger night of Valderrama Global
and the newly acquired Aragon Group. The chairman of the board expects your presence as we formally announce the dissolution of the Aragon legacy. Grand Merger Night. Bulong ni Mateo ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kaba. Sino ang chairman na ito? Bakit niya tayo gustong makita doon? Gusto niya tayong hiyain sa harap ng lahat. Sagot ni Diego, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Gusto niyang panoorin natin ang huling paghinga ng ating kumpanya. Tumingin si Doña Consolacion sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila ba unti-unting lumalamon sa kanilang mansyon. Pupunta tayo, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa kabilang mundo. Hindi ko hahayaang makuha nila ang lahat nang hindi ko nakikita kung sino ang taong nasa likod ng lahat ng ito. I will look into that person's eyes and tell them that no one destroys an Aragon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na nagsasabing alam na niya ang sagot. Isang alaala ng isang babaeng nakaluhod umiiyak at tinitiis ang bawat sampal. Isang babaeng may mga matang tila ba nag-iipon ng bagyo. Sino ang chairman na may sapat na lakas upang gumuho ang kanilang palasyo sa loob lamang ng ilang araw? At ano ang kapalit ng bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyong ito? Ang ganda ng gabi para sa isang libing, hindi ba ang pinagkaiba lang ang ililibing natin ngayon ay hindi tao kundi isang pangalang matagal nang nabubulok sa kasinungalingan. Ang bengbulong na iyon ni Mateo sa sarili ay tila isang sumpa habang naglalakad sila ni Doña Consolacion at Attorney Diego papasok sa Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat hakbang nila sa makapal at pulang carpet ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga tao sa paligid, ang parehong mga tao na humahalakhak kasama nila sa Diamond Ball, ilang gabi lang ang nakalilipas, ay tahimik na nagmamasid. Ang kanilang mga bulong ay tila huni ng mga bubuyog na may dalang lason. Hindi na nagniningning si Doña Consolacion. Ang kanyang suot na itim na gown ay tila naging isang abito ng pagluluksa, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mateo upang hindi siya mabuwal. Samantala si Diego ay nakatayo sa likuran nila, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila ba naghahanap ng butas kung saan siya maaaring tumakas mula sa kahihiyang ito. Biglang bumukas ang malaking pinto sa kabilang dulo ng bulwagan. Ang lahat ng usapan ay naputol. Ang musika ay huminto, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Mula sa dilim ng hallway, isang anino ang unti-unting naging malinaw. Isang babaeng nakasuot ng isang midnight black silk gown na sadyang ginawa upang yakapin ang bawat kurba ng kanyang katawan ng may labis na dignidad. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakaangat, inilalantad ang kanyang mahabang leeg na pinalalamutian ng isang pamilyar na hiyas, ang Valderrama Diamond. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad, ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay naglalabas ng ritmo ng isang nakatakdang paghuhukom. Habang papalapit siya sa gitna, ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang mukha. Hindi maaari. Ang boses ni Mateo ay tila isang hangin na lamang na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa sahig, at nagkalat ang mga piraso ng kristal sa paligid ng kanyang sapatos. Napatulala si Doña Consolacion, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Teresa, nakatayo sa harap nila ang babaeng itinuring nilang alipin. Ngunit wala na ang mapupungay na mata ng biktima. Ang nakatitig sa kanila ngayon ay ang mga mata ng isang mananalig, kasing talim ng kidlat at kasing lamig ng gabi sa sementeryo. Ang kanyang presensya ay tila ba lumunod sa lahat ng karangyaan sa loob ng silid. Lumapit si Teresa sa pamilyang Aragon, ang kanyang mukha ay walang kahit isang bakas ng galit, kundi isang nakapangingilabot na kalmado. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Doña Consolacion, at huli kay Diego na tila ba gusto ng lamunin ng lupa. Welcome to the merger of your nightmares, ang boses ni Teresa ay malambot, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila ba isang kwerdas ng biolin na binalot sa leeg ng kanyang mga kaaway. Sabi niyo, Mateo, swerte ako dahil naging Aragon ako. Ngayong gabi ituturo ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng maging isang Valderrama. Itinaas ni Teresa ang kanyang kanang kamay kung saan kumikinang ang asul na singsing ng kanyang ama. Sa isang kumpas niya, lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme ng National Bureau of Investigation,
NBI kasunod ang isang legal team na may hawak na makakapal na folder. The board has decided pagpapatuloy ni Teresa habang hinahaplos ang gilid ng kanyang gown. Ang legacy ng mga Aragon ay tapos na. Lahat ng ari-ari ang kinuha ninyo mula sa papa ko, bawat sentimong ninakaw ninyo sa mga bata sa foundation ay babawiin ko ngayong gabi, kasama ang inyong kalayaan. Napahawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. You deceived us. Magnanakaw ka pa rin. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Teresa. Deceived you no, madam. I just let you see what you wanted to see, a weak woman. Ganon naman kayo, di ba? Ang tingin nyo sa lahat ng nasa ibaba ninyo ay basura. Ngunit nakalimutan ninyo, ang basura kapag nasunog nagiging apoy. Tumingin si Teresa sa paligid sa mga media na mabilis na kumukuha ng bawat eksena. Ang kahihiyang naranasan niya sa Diamond Ball ay tila ba mabilis na bumabaliktad at dumadagan sa mga Aragon. Diego, tawag ni Teresa sa kanyang dating kuya. Salamat sa pagpapakita sa akin ng iyong tunay na kulay. Dahil sa iyo nalaman ko na ang pinakamatinding kaaway ay hindi ang taong nasa harap mo, kundi ang taong nasa likuran mo na may hawak na kutsilyo. But unfortunately for you, my father's legacy is a shield you can never break. Hahakbang sana si Mateo patungo kay Teresa, tila balak pang manakit sa huling pagkakataon, ngunit bago pa siya makalapit, ay hinarang na siya ng dalawang malalaking bodyguard. Don't touch her, ang boses ng isa sa mga legal counsel ni Teresa ay puno ng babala. You are no longer her husband, Mr. Aragon. You are just a defendant. Nanatiling nakatayo si Teresa, sa gitna ng spotlight ang kanyang anino ay mahaba at matikas. Pinanood niya ang bawat butil ng pawis at takot sa mukha ng mga taong sumira sa kanyang pamilya. Ito ang sandaling pinangarap niya sa loob ng 2 taon, ang sandali ng muling paglipad ng Phoenix mula sa mga abong iniwan nila. Ngunit habang tinitingnan niya ang naghihingalong dangal ng mga Aragon, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungang ito para hilumin ang mga sugat ng nakaraan? O ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang ngayong gabi? Ang hustisya ay hindi dumarating ng mabilis, ngunit kapag ito ay humampas, tinitiyak nitong wala nang maiiwang nakatayo. Ang boses ni Teresa ay kasing talim ng kidlat habang iniaabot ng Chief Legal Counsel ng Valderrama Group ang isang makapal na asul na folder sa lead agent ng NBI. Sa gitna ng ballroom ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakasakal sa bawat humihingang nilalang. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagkutitap, tila mga munting bituin na sumasaksi sa pagbagsak ng isang huwad na kaharian. Mr. Mateo Aragon, Mrs. Consolacion Aragon, at Attorney Diego Silva, ang boses ng NBI agent ay formal at walang bahid ng emosyon. Inilalabas namin ang warrant of arrest para sa inyong tatlo, tax evasion, money laundering at ang seryosong kaso ng falsification of public documents at corporate fraud laban sa Valderrama Global Holdings. Wait, this is a mistake. Wala kayong ebidensya, ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok sa takot. Sinubukan niyang humakbang patungo sa mga gwardya, ngunit ang bawat galaw niya ay mabilis na hinarang. Teresa, pag-usapan natin ito. Asawa mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa future natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang tinitingnan ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng katapatan. Para sa atin, Mateo, o para sa mga utang mo sa kasino, para sa mga babaeng kinakasama mo habang ako ay naglilinis ng inyong banyo. Huwag mo nang gamitin ang salitang pag-ibig dahil dinudumihan mo lang ang kahulugan nito. Sa isang desperadong hakbang lumapit si Mateo at pilit na hinawakan ang tala ng gown ni Teresa, tila isang batang nagmamakaawa. Teresa, please. I'm sorry, I was wrong. Let's start again. Mahal kita, alam mo yan. Dahan-dahang iniurong ni Teresa ang kanyang damit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang pag-ibig ay hindi nanunupil, Mateo. Ang pag-ibig ay hindi nambubugbog ng dangal. Ang tanging nararamdaman mo ngayon ay hindi pagsisisi, kundi takot-takot na mawala ang lahat ng marangyang bagay na ninakaw ninyo. Habang nangyayari ito, si Doña Consolacion ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang kanyang amor proprio, ang dangal na itinayo niya sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng pagtapak sa ibang tao, ay gumuho sa harap ng buong bansa. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang ulo
at ang biglang paninigas ng kanyang kaliwang bahagi ng katawan. Ang marahas na pagbagsak ng katawan ni Doña Consolacion sa malamig na marmol na sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, ngunit ang kanyang bibig ay bahagyang tumabingi, walang boses na lumabas, kundi ang isang mahinang ungol ng hirap. Mommy, sigaw ni Mateo, ngunit bago pa man siya makalapit sa ina, naramdaman na niya ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang sariling mga pulso. Ang mga posas ay tila huling hatol na nagtapos sa kanyang kalayaan. Tumingin si Teresa sa kanyang biyanan na nakahiga sa sahig. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa para sa isang babaeng nabulag ng sariling kasamaan. Tumawag kayo ng ambulansya, utos ni Teresa sa kanyang mga tauhan. Kahit anong dumi ng kanilang puso, ang isang Valderrama ay hindi nakakalimot sa pagiging tao. Sa kabilang banda, si Attorney Diego ay nakatayo lamang, nakatitig sa mga posas na nakakabit na rin sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Teresa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Akala ko ay mas matalino ako sa iyo, Teresa. Akala ko ay hawak ko na ang lahat. Iyon ang pagkakamali mo, Diego, sagot ni Teresa habang lumalapit ng bahagya. Akala mo ang katapatan ay nabibili at ang puso ay isang laro lamang. Ginamit mo ang huling habilin ni Papa para sa sarili mong interes. Hindi mo alam na ang bawat galaw mo ay bahagi na ng kanyang plano para protektahan ako. You were never an Aragon, Diego, and after tonight you are nothing. Habang kinalakaladkad ang mga Aragon at si Diego, palabas ng ballroom sa harap ng mga kumukutitap na ilaw ng media, nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng stage. Ang bawat hakbang ng mga pulis papalayo ay tila ba pagtatanggal ng bawat tinik na nakabaon sa kanyang puso. Sa loob ng 2 taon, tumalikod si Teresa at tinitigan ang malaking portrait ng kanyang ama na nakadisplay sa likuran ng stage. Isang tahimik na luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, isang luha ng tagumpay at kapayapaan. Tapos napapabulong niya sa hangin. Nailinis ko na ang pangalan mo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pamilyar na anino ang nakita ni Teresa sa dulo ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang parehong lalaking nagmamanman sa kanya sa mansyon noon. Habang nagtatama ang kanilang mga mata, ang lalaki ay dahan-dahang tumango at naglaho sa dilim. Sino ang misteryosong bantay na ito? At bakit tila may mas malalim pa siyang papel sa buhay ni Teresa ngayong wala na ang mga Aragon Trapafat? Ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa matapang na amoy ng disinfectant sa loob ng visitation room ng Makati City Jail. Walang marangyang chandelier dito, walang malalambot na carpet, kundi ang malamig na silya at ang makapal na salamin na naghihiwalay sa 2 taong dating magkapamilya ang turingan. Nakalubog ang mga balikat ni Attorney Diego, habang nakaupo ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan na ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng talino at pagkalkula ay tila mga tuyot na balon na wala ng tubig. Sa kabilang dulo ng salamin nakaupo si Teresa Valderrama. Ang kanyang puting suot ay nagniningning sa gitna ng madilim at maruming paligid, isang buhay na paalala ng katarungang sa wakas ay nanaig. Bakit mo ako pinuntahan? Teresa, ang boses ni Diego ay paos. Halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Para ba makita ang huling pagbagsak ko? Para ipamukha sa akin na tama si Don Fernando, na ikaw ang piniling tagapagmana. Tinitigan ni Teresa ang lalaking itinuring niyang kuya. Naramdaman niya ang kirot ng pagkawala ng isang kapatid, ngunit wala ng galit na nagniningas. Ang tanging natitira ay ang isang malalim at tahimik na pagtanggap. Nandito ako para ibalik sa iyo ang isang bagay na kinalimutan mo, Diego, mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nandito ako para ibalik sa iyo ang katotohanan. Si Papa, hindi ka lang niya basta pinag-aral. Sa kanyang lihim na testamento, may nakalaang pondo para sa iyo, isang kumpanyang ikaw ang dapat na mamumuno sa oras na maging ganap kang abogado. Gusto niyang magkaroon ka ng sariling pangalan, hindi sa ilalim ng anino ng mga Aragon o ng mga Valderrama. Napatigil si Diego. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig ng marahas. What you're lying, he never told me. Dahil gusto niyang patunayan mo muna ang iyong sarili, pagpapatuloy ni Teresa, ang bawat salita
ay tila isang haplos na may kasamang pait. Gusto niyang lumaki kang may integridad, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa sarili mong kakayahan. Ngunit pinili mong ibenta ang kumpanyang iyon para sa isang pamilyang hindi ka naman tinanggap ng buo. Ipinagpalit mo ang isang tunay na ama para sa isang ina na ginamit ka lang bilang sandata. Isang hikbi ang nakawala sa lalamunan ni Diego. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang naghihingalong hayop sa gitna ng masukal na kagubatan. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga posas na kamay. Ang bawat luha ay tila ba sinusunog ang kanyang balat. Ang pagsisisi ay dumarating na tila isang huling alon na lumulunod sa huling bahagi ng kanyang pagkatao. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo ako, ang tanging bulong ni Diego sa pagitan ng kanyang mga hagulhol. Pinapatawad na kita, Diego. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso, sabi ni Teresa habang tumatayo. Ngunit ang patawad ay hindi nangangahulugan ng paglaya sa kasalanan. Harapin mo ang iyong sentensya ng may dignidad kung may natitira pa sa iyo. Lumabas si Teresa ng visitation room. Ang bawat hakbang niya papalayo ay tila ba pagtanggal ng huling kadena ng kanyang nakaraan. Sa labas ng gate ng bilangguan, naghihintay ang itim na sasakyan. Doon sa tabi ng pintuan, nakatayo ang misteryosong lalaki, ang lalaking kanina pa nagmamanman sa kanya. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita na rin ni Teresa ang mukha nito ng malinaw. Hindi ito kaaway, ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at nag-alis ng salamin. Siya si Gabriel, ang anak ng pinaka-pinagkakatiwalaang bodyguard ni Don Fernando, na nawala rin noong gabing mamatay ang kanyang ama. Madam, tapos na ang aking tungkulin sa anino, sabi ni Gabriel nang may labis na paggalang. Ibinilin ni Don Fernando na bantayan ka hanggang sa mahanap mo ang iyong sariling lakas. Ngayon handa na akong magsilbi sa iyo ng harapan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Sa wakas ang mga anino ay naglalaho na at napapalitan ng tunay na liwanag. Ngunit bago pa man siya makasakay sa sasakyan, isang opisyal ng bilangguan ang lumapit at nag-abot ng isang lukot na piraso ng papel. Para sa inyo po, madam. Galing kay Mr. Mateo Aragon mula sa kanyang selda sa kabilang building. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang sulat. Ang mga letra ay magulo, tila isinulat sa gitna ng matinding takot at panginginig. Ang nilalaman nito ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Teresa, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero bago nila ako ilipat sa maximum security, kailangan mong malaman. Hindi lang kami ni Mommy ang nasa likod ng pagbagsak ni Don Fernando. May isang tao pa, isang taong mas malapit sa iyo kaysa sa inaakala mo ang nagbigay sa amin ng susi sa vault ng papa mo. Mag-ingat ka, Teresa. Ang Phoenix ay hindi paligtas. Napakapit si Teresa sa pintuan ng sasakyan. Ang hangin ay tila biglang lumamig at ang paligid ay muling binalot ng isang bagong uri ng pangamba. Sino pa ang may sapat na lakas upang magtaksil sa kanyang ama? Ang katarungan ba ay isang pinto na nagsasara o isa lamang itong pasilyo patungo sa mas malalim pang lihim? Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nanggagaling sa talim ng kaaway, kundi sa haplos ng mga taong itinuring mong katuwang sa paghinga. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na bulong habang nakatitig sa portrait ng kanyang ama sa loob ng bagong opisina niya sa Valderrama Tower. Hawak pa rin niya ang lukot na papel mula kay Mateo. Ang bawat salita rito ay tila ba isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Isang tao pa, isang taong mas malapit sa kanya kaysa sa mga Aragon. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso, bitbit ang isang tablet na naglalaman ng mga huling report mula sa kanilang intelligence team. Madam, tapos na ang investigasyon sa mga personal na tauhan ni Don Fernando. Tama si Mateo. May isang tao na nag-access sa main vault bago pa man ang gabing mawala ang iyong ama. At ang taong iyon ay hindi na kailangang dumaan sa security dahil hawak niya ang master key. Napatigil ang paghinga ni Teresa. May isang tao lamang na pinagkatiwalaan ni Don Fernando ng master key bukod sa kanya. Ang tao na tumulong sa kanya simula nang bumalik siya sa kapangyarihan. Ang taong nag-utos sa legal team na i-freeze ang mga accounts ng mga Aragon. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang chief legal counsel, si Attorney Montenegro. Isang matandang lalaki na may maamong mukha ang lalaking tumayo sa tabi ni Teresa mula nang mamatay ang kanyang ama. Madam Teresa, we have the final papers for the dissolution of the Aragon Group. Kailangan na lamang ang inyong huling pirma
sabi ni Attorney Montenegro nang may mapagkumbabang ngiti. Tinitigan siya ni Teresa. Sa unang pagkakataon, hindi pasasalamat ang nararamdaman niya kundi isang nakapangingilabot na pagdududa. Attorney Montenegro, naalala niyo po ba ang sinabi ni Papa bago siya mawala? Sabi niya ang katarungan ay parang diamante, matigas maningning, pero madaling makasugat kapag hindi mo alam kung paano hawakan. Bahagyang natigilan ang matandang abogado. Oo po, madam. Isang matalinong tao si Don Fernando. Kung ganoon pagpapatuloy ni Teresa, habang dahan-dahang lumalapit ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig, ay tila ba bilang ng bawat segundong natitira sa kalayaan ng kausap. Bakit niyo ibinigay ang listahan ng mga ari-arian ni Papa kay Doña Consolacion 10 taon na ang nakalilipas? Bakit mo hinayaang mamatay ang taong nagbigay sa iyo ng lahat? Para lamang sa 1% ng kumpanya na ipinangako ng mga Aragon. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na lindol. Ang folder sa kamay ni Attorney Montenegro ay dahan-dahang nalaglag, lumikha ng isang mahinang kalabog sa carpeted na sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multong nagbalik mula sa libingan. Teresa, I did it for the company. Pabagsak na ang Valderrama noon, kailangan natin ng tulong ng mga Aragon. Ang panginginig ng kanyang boses ay sapat na kumpirmasyon para kay Teresa. Hindi mo ito ginawa para sa kumpanya. Ginawa mo ito para sa iyong sarili, malamig na sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Gabriel na agad namang nagbukas ng pinto para sa mga awtoridad na kanina pa naghihintay sa labas. The board has already authorized your removal and the police have the recordings of your secret meetings with Diego. My father knew Attorney Montenegro. He knew you were the shadow. Kaya niya ibinigay sa akin ang master key na hindi mo kailanman magagamit. Habang inilalabas ang matandang abogado, walang galit sa mukha ni Teresa. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kalinisan, tila ba ang bawat dumi sa kanyang paligid ay unti-unti nang nawawala. Bago matapos ang araw, binisita ni Teresa ang ospital kung saan naroon si Doña Consolacion. Ang dating reyna ng mga Aragon ay nakahiga sa kama, balot ng mga tubo at makina. Hindi na ito makapagsalita, ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga matang puno ng takot habang nakatitig kay Teresa. Lumapit si Teresa at hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. Madam, huwag kayong mag-alala. Ang mga bill niyo sa ospital ay babayaran ng Valderrama Foundation. Hindi dahil mahal ko kayo, kundi dahil gusto kong mabuhay kayo ng matagal upang araw-araw ninyong makita sa balita ang tagumpay ng babaeng tinawag ninyong basura. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Consolacion, isang luhang huli na para sa anumang pagsisisi. Lumabas si Teresa ng ospital at tiningnan ang papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at pula, tila ba nag-aapoy sa ganda. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam siya ng tunay na kaginhawaan sa kanyang paghinga. Ang bawat tinik ay nabunot na. Ang bawat traidor ay nakahanap na ng kanilang hantungan. Madam, saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Tumingin si Teresa sa malayo sa direksyon kung saan matatagpuan ang maliit na kubo ni Nanay Isabel. Uuwi na tayo, Gabriel. Uuwi na tayo sa lugar kung saan ang puso ay marunong magpatawad, pero ang isip ay hinding-hindi na makakalimot. Ang Phoenix ay hindi lamang lumipad. Ito ay naging liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa gabing ito, ang pangalang Teresa Valderrama ay hindi na simbolo ng pighati, kundi isang pangako ng bagong simula. Hindi lahat ng pagtatapos ay kailangang may kasamang luha ng pighati. Minsan ang pinakamagandang wakas ay ang katahimikang nagmumula sa isang pusong wala nang kinatatakutan at wala nang kinakamuhian. Nakatayo si Teresa sa gitna ng malawak na hardin ng bago niyang tahanan sa probinsya. Malayo ito sa ingay ng Makati at malayo sa malamig na pader ng mansyon ng mga Aragon. Ang amoy ng mga bulaklak ng dapdap at ang sariwang halimuyak ng basang lupa pagkatapos ng dilig ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin. Sa malayo natatanaw niya ang mga batang naglalaro sa itinayo niyang Valderrama Community School, isang pangarap ng kanyang ama na sa wakas ay nabigyan niya ng katuparan. Dahan-dahang lumapit si Nanay Isabel, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Wala na ang suot nitong uniforme ng katulong. Nakasuot na ito ng komportableng duster at may bakas ng tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay si Gabriel na nananatiling mapagbantay, ngunit ang mga mata ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng kapayapaan. Madam, tinawagan po tayo ng ating legal team, mahinang ulat ni Gabriel.
Hinatulan na ng korte sina Mateo at Diego. Mahabang panahon ang gugugulin nila sa likod ng rehas. Si Doña Consolacion naman ay mananatili sa pangangalaga ng mga nursing specialist ayon sa inyong utos. Tumango si Teresa, ngunit ang balitang ito ay hindi na nagbigay sa kanya ng matinding katuwaan o poot. Ang katarungan ay naisilbi na at ang bawat laso ng nakaraan ay naialis na sa kanyang sistema. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinatawad na niya ang tadhana sa mga sugat na ibinigay nito. Ang patawad na ito ay hindi para sa mga Aragon, kundi para sa sarili niyang kalayaan, dahil ang pagpapanatili ng galit ay tila ba pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway ang mamatay. Kinuha ni Teresa ang itim na veil na matagal niyang itinago bilang simbolo ng kanyang pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang ama at ng kanyang sariling dangal. Sa isang dahan-dahang galaw, hinayaan niyang tangayin ito ng hangin. Pinanood niyang lumipad, ang telang itim palayo ng palayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa asul na kalangitan. Paalam na sa lahat ng sakit bulong niya sa hangin. Tiningnan ni Teresa ang asul na singsing sa kanyang daliri. Hindi na ito simbolo ng isang lihim na misyon, kundi isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o lupain kundi sa tibay ng paninindigan at sa lalim ng pagmamahal sa sarili. Ang Phoenix ay hindi lamang muling nabuhay. Ito ay natutong lumipad nang mas mataas bitbit ang aral na ang bawat pagkabasag ay pagkakataon para sa mas matibay na muling pagbuo. Ngumiti si Teresa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng mga kulay rosas at kahel tila ba ipinagdiriwang ang kanyang muling pagsilang. Wala nang Mateo na sisigaw sa kanya, wala nang Doña Consolacion na hahamakin ang kanyang pagkatao at wala nang Diego na magtataksil sa kanyang tiwala. Mayroon na lamang si Teresa, ang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan at ang kanyang lakas sa gitna ng kawalan. At sa bawat bukang liwayway na darating, alam niyang ang kanyang pakpak ay hinding-hindi na muling mababali. Ang bawat paglipad ng itim na telang iyon sa hangin ay tila huling buntong hininga ng isang mahabang gabi hudyat na ang liwanag ay tuluyan nang nanalo sa gitna ng kadiliman. Mga mahal kong kaibigan, mga nanay at mga kapatid, na nanatiling nakikinig hanggang sa huling sandali. Maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako sa paglalakbay na ito ni Teresa. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanyang pighati, lalo na ang mga sandaling pilit siyang pinatitira sa kusina at hinayaang saktan ang kanyang dangal sa harap ng maraming tao sa Diamond Ball, naramdaman ko rin ang matinding kirot sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak kay Teresa ay tila paalala na sa labas ng kwentong ito. Marami rin sa atin ang tahimik na lumalaban sa sarili nating mga unos, pilit na itinatago ang ating tunay na halaga. Tandaan natin na ang ating pagkatao ay hindi parang marupok na pinggan na itinatapon na lamang kapag nagkaroon ng lamat. Tayo ay parang asul na hiyas sa singsing ni Teresa. Maaari tayong mabalot ng putik ng panlilibak. Maaari tayong pilit na nakawin ng mga maling tao, ngunit ang tunay nating ningning ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong dilim. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng katotohanang madalas nating makita sa paligid, isang paalala na ang bawat sugat ay may kaakibat na galing kung tayo ay mananatiling matatag. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat ng galit para sa inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin ninyo ang hustisyang walang bahid ng awa? Gusto ko ring malaman, saan nyo ba pinapakinggan ang kwentong ito? Habang nagluluto ba kayo ng hapunan, nag-aasikaso ng mga gamit sa bahay? O baka naman sa gitna ng inyong panandaliang pahinga? Sana ay mag-iwan kayo ng inyong mga saloobin sa komento. I-like at i-share ang video na ito dahil dito ang inyong mga kwento ay laging may nakikinig. Manatili sana kayong matatag, maganda at laging piliin ang maging malaya sa paraang kayo lamang ang nakakaalam. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang muling paglipad ng Phoenix. Ang pagbangon ni Teresa Valderrama, paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.